may ilang araw? 4 lang? Ang bihira naman nun. Bumubugso pa rin ba ang amihan o dahan-dahan ng magiging mainit ang panahon sa ating bansa? Alam na live weather report ni Daryl Justin. Honda Pilipinas. Carlos Yulo balak ka lumaban hanggang 2032 Olympics. Honda Pilipinas. Michelle D. nilaro ang kanyang mga bashers, nag-post na may hawak na ampaw. Honda Pilipinas. Sinisingil ka ng interes sa iyong utang kahit walang pinirmahan na kasunduan. Alamin natin ang NBI. Nako, bawal ito. Honda Pilipinas. Una antayin singilin ka, bayad ka na. Totoo nga ba ng emotional blackmail ay nagiging normal na sa mga relasyon kapag hindi ito kinokontra? Mamaya, let's prove it. Honda Pilipinas. 4-year high school system, ibabalik na daw ng DepEd sa susunod na school year. Mamaya malalaman kung fact or fake. Aha! Aha! Alam ko kung bakit pinatugtog mo yan. Marami akong... dali lang ho, dyan lang ho kayo. Okay, kaya mo yan. Kaya mo po yan, Ginoong Antinong. Meron honggal dito. Galaw ka kasi ng galaw eh. Oo, at hindi ko sinisisi ang technical Walang dahil technical, kasalanan ko naman. Yan! That's good. Ina-adjust ko lang ho ang mikropono dahil nalaglag kanina. Ayun. Kasi ina-adjust ko. Ayan, masikip na. Ala, nahulog. Ayan, Nahulog kanina. kanina. Sa akin, ako ata nagsimula niyan kaninang umaga. Ganun ba? Patayo-tayo ka kasi sa broadcast mo, Daryl eh. Ayan, okay na. Ayan. Okay. Tinging paste. Parang high school ah. Hoy, alam niyo ba itong mga nakaraang araw talagang ayaw tantanan si ano, no? Sino? Si Robin Padilla, no? Weak nga kasi. Oh, di ba, no? Ayaw niyong tantanan. Kahapon, naka-holiday ako. Talagang Talaga viral sinabi niya, pa rin, ano? ano? Viral pa rin si Binoy, no? Oo naman. Si Senator Binoy. Dahil doon sa sinabi niyang weak ang mga kabataan ngayon. Weak kasi. Pinuputakte ngayon siya ng mga kabataan. Ano bang mga Diba? sumagot na ba siya? Parang hindi pa ata nasagot sa mga pumuputakte sa kanya eh. Wala. Wala. Alam ko na, interview niya ano yan eh. Ni Ate Sally dito nung Sabado ba o Linggo? Ano, Sabado? Oo, di ba? Sabado? Na-interview dito yan eh. Okay. Alam ko, nagpaliwanag yan eh. Ah. Ako naman sa akin, sa ganang akin, sa ganang akin, ako, paano ko ba ipupwesto yung sarili ko dyan? Akin Paano lang ba? to ha. Sige, Paano sige yung, lang. paano yung binabasa mo sa tuwing umpisa ng programa? Ang mga opinion, ganun. Ang mga opinyon at pananaw Ah. ng programang ito Aha. ay kanya lang ha, Hindi, wag sa akin. Hindi opinion at pananaw ng programa. Yung Yun nga. nakaupo. Nung nakaupo, yan. Kaya nga hindi na ako nakaupo eh. Ako, sa akin dahil sa totoo lang, sa totoo lang, huwag kayong magagalit sa akin, Hindi sa kinakampihan ko, Hindi sa kanakampihan. Hindi, sa totoo lang, Oo, Kasi, yan. tama yung napag-usapan natin dati, pagka yung nanay mo, sinabi mong depressed ka. Wala, Naalala di ko ba? yun, last week. Di ba? Sinabi ko sa'yo. Oo. Yan, gagalit. Parang, depressed ka? Oo. O sige, magugas ka ng pinggan. Parang ganon, di ba? Tama. O kaya, depressed ka? O di magburot-burot ka ng mga Yan. damo-damo dyan sa gilid-gilid. Tama. Di ba, no? Parang, ewan ko yung mga kabataan ngayon parang masyado nga yatang, huwag kayo magagalit sa akin, Parang masyadong sensitive, Kasi wala sa atin yan dati. Ewan ko, siguro may kinalaman talaga ito sa kultura noon at saka ngayon. Actually, Oo, di ba, no? Parang konting kibot lang, napapagalitan ka, ipopost mo na, alam mo yung mga ganun. Dati kasi sa kaibigan, hindi digital eh. Oo. Pupunta sa pagka nagkaayaan ng mga magkakabarkada, doon naglalabasan ng sama ng loob. Ngayon kasi hindi. I-chat mo na lang o di ka post mo na lang. Post mo. Oo. Post mo yung magulang mo. Yun na nga. Kung mo o ate mo, di ba? Parang masyadong hindi alam mo sa totoo lang, tama yung sinabi mo ang pagka napagalitan tayo, naglabas tayo ng mga sama ng loob natin sa mga kaibigan natin, hanggang doon lang yun eh. Di ba? Hindi katulad ngayon, maraming nakakaalam pag pinost mo eh. Exactly. Di ba, no? Yung sa atin kasi, sa sobrang konti,
pwede mo nang kalimutan after eh, di ba? Oo. Yung pwede mo nang, sige, tama na yan. Tara, laro na tayo. Parang tsaka- okay na eh. Hindi, tsaka sa kaibigan, hindi ganun ka-establish ng todo yung connection sa mga magulang. Hindi ka gaya sa social media, yung kaibigan nanay mo na sinasabing tita mo rin daw, kaibigan mo sa Facebook. Kaya pag nag-post ka, pwedeng sa kanya manggaling na nalaman ng mga magulang mo. Oo, Di ba? di ba? Parang yung connect ngayon, Oo, talagang yung magko-connect ngayon, di ba? Mutual, ayan. Yung sa atin, wala eh. Tapos yung nung bata naman tayo, hindi naman ako, lalo na ako, hindi ako allowed gumamit ng telepono. Okay. 'Di ba? May mga ka-strictuhan na ganun eh. 'Di ba? Tama. May pagtatanggol mo dapat yung karapatan mo. Yung may mga walang ganun dati, Wala. 'di ba no? Kaya ka nagiging sigurong matatag o wala sa akin 'yan. Mas, mga ganun. mas na isasabuhay natin yung prinsipyo dati na matira matibay. Oo. Ayun, oo. Doon lang siguro pumupuesto si Ngayon kasi hindi na matira matibay eh. ano? Matira mag-comment. Kaya, di ba? Matira mambash. Oh, ayan. Di ba? Parang Oo. hindi siya, parang ganun nga yata. Siguro, sabi ko nga, di ba? Siguro sa this Friday, hindi ko natuloy nung Ayan. this Friday, kakausap tayo ng isang, paano ba? Family relationship expert. Ayun. Di ba, no? Yung mga dalubhasa. Ano ba yung mga pagkakaiba noon na relasyon ng mga magulang o kaya magkakapatid noon sa relasyon ng mga magulang at magkakapatid at magkakaibigan sa ngayon na digital na yung life natin. Exactly. Di ba, no? Baka pwede natin, baka malaman natin kung saan na nagiging hugot niyan at kahit papano, di ba, meron ngang panukala na, ko sinong na ilimita yung paggamit ng social media ng mga kabataan ngayon. Di ba yun din ang gusto ipano? Kasi Senator Robin Padilla din gusto magpanukala nun ah. Siya rin ba? Siya rin. Tingnan mo ngayon, Senator, hindi mo iniisip yan, sa'yo rin pala nagaling. Siguro ang ano niyan, ang hugot niyan, yun nga, yung pagiging sensitive nila. Exactly. No? Oo. Baka pwedeng limitahan. Ayun. Control Kasi lang. ngayon, ang sasabihin na naman, kailangan ng impormasyon makarating hanggang mga kabataan, di ba? Kailangan na mga nangyayari, hindi na aantayin sa radyo o kaya sa TV, social media pa lang. Ayun na, boom! Ayun, pindot-pindot na. Malalaman kagad nila. Agad, oo. Kaya tuloy mga magulang, syempre, kahit papano, nag-a-adjust din. At kaya tuloy ang fake news nandyan. Kasi post mo kagad. Sobrang dami, Sa no? sobrrang dami na hindi mo ma-verify. Sabi ni ganito, ganyan. Hindi totoo. Yeah. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News FM Regional Station. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Shout for joy! Shout for joy! Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Maraos ng serye ng pagdinig at public consultation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng mga petisyon para sa dagdag pasahe kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, 2 pagdinig ang isasagawa sa susunod na linggo at susundan ito ng lingguang hearing upang talakayin ang naturang issue. Giit ni Chairman Mendoza, layunin ng hakbang na balansihin ang kapakanan ng mga komunidad ng transport sector. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabatid na ilan sa mga petisyon ang naglalayong gawing permanente ang ₱1 provisional increase na ipinatupad noong Oktubre 2023. Totoo to October 2023 pa ito. At magdadagdag pa ng ₱2 sa minimum fare. Dahil dito, mula ₱13 magiging ₱15. Parang sumasakay ako noon, nasa 275 lang. Wow! 275 lang. Hindi, high school pa lang ako noon. Saka probinsya yun eh. Okay. Dahil dito, mula ₱13 magiging ₱15 na ang pasahe sa mga traditional na jeep. Mula ₱15 ay magiging ₱17 naman sa modern jeepney.
Habang humihirit pa ng dagdag singil sa bawat sa susunod na kilometro matapos ang unang 4 na kilometro na saklaw ng minimum fare. Bukod sa jeepney, nag-aid din ng petisyon para sa dagdag pasahe ang mga bus at taxi operators. Ronda Pilipinas. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing sa crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Pebrero 23. Ito, ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ay kahit hindi personal na sumipot ang dating Pangulo sa Lunes matapos kumpirmahin ng abogado nitong si Nicholas Kaufman na hindi dadalo sa pamamagitan ng video conference si Duterte. Ipinaliwanag ni Attorney Conti na binigyan naman ng ICC ng option ng dating Pangulo na hindi dumalo sa pagdinig. May option din kasi siya na mag-waive ng appearance. Kasi basahan lang ng, determination what the charges should be. Ang tanong, ano ba yung saklaw ng kaso? So, crimes against humanity o alin-alin dyan? Count 1, count 2, count 3. Hindi kung guilty ba siya o hindi. Wala pa tayo doon sa trial yun. Binibigyan ng pagkakataon sila or option na pwede ka naman umabsent. Waiver of appearance. Abogado mo na lang ang mag-argue kasi Gayunpaman, sakali anyang dumalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig, binigyan ito ng ICC ng mga konsiderasyon dahil sa medical condition ito. of course maganda na nandun siya. So mukhang dalawa na lang ang option. Nandun siya in person or wala. Sayang naman, ang dami kayang consideration sa kanya. Kaya nga ang ikli ng time ng hearing, 1 hour tapos break, 1 hour tapos break na naman. Para sa kanya. Yun yung consideration sa medical conditions niya. Basta tatandaan ninyo, hindi pa umuusad yung kaso Si Pangulong Duterte hindi pa siya akusado, sa totoo lang. Wala pa tayong pinag-uusapan na akusado siya dahil wala pa Confirmation of charges pa lang ito Yeah. Alam niyo, gusto ko itanong talaga kay Attorney Conti, kung mabibigyan ako man ng pagkakataon. Ano magiging rason para hindi matuloy yung kaso? Oo nga naman. Ano ang magiging dahilan para hindi magtuloy-tuloy yung kaso? Sino sino umatras ba yung mga biktima? Umano? Hindi na matutuloy yung kaso. Madidismiss na ba? Wala bang pinag-uusapan dito na parang people of the Philippines versus? Doon ako interesado Tsaka with the precedents that we're getting from the ICC chamber na puro lahat ng karamihan, halos lahat ng petisyon nila ay na-deny. So anong kahihinatnan neto? Mataas ba yung chance na nakikita nila na magpapatuloy talaga to? Ano kaya, no? Sige, text na lang natin si Attorney Conti. Ano kaya magiging dahilan para hindi curious lang ako. Ano kaya pwedeng maging dahilan para hindi magtuloy-tuloy yung kaso? I mean, ma-withdraw. Ibig sabihin, pag walang kaso, na-withdraw yung kaso, wala na, hindi na magpo-pursue, uuwi na ba si Pangulong Duterte? Parang ganun ba? Yun lang, curious lang ako, naisip ko lang. Kasi nagbabasa rin ako ng mga sinasabi ni Attorney Conti. Ano nga kaya ang pwedeng maging dahilan para hindi magtuloy-tuloy yung kaso? No? Mga major factor. Yan po ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa panayam ng DWIZ! DWIZ! Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tanda po tayo ng isang report. Social media at kakulangan ng usapang pampamilya itinuturong salik. Ano yung salik? Sorry, hindi kasi ako Tagalog. Ano yung salik? Dahilan? The reason behind? Yeah. Salik sa maagang pagbubuntis. Ito yung maagang pagbubuntis ng mga kabataang babae. Nako, ito yata yung pinag-uusapan na 12 anyos, 13 anyos, ano? Nako. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Parang Gilbert? Itinuturing ng pamahalaan na malaking salik ang maling impormasyon at exposure sa social media sa pagtaas ng unplanned pregnancy cases sa bansa at lalo na sa hanay ng mga kabataan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Ms. Maylin Miray ng Commission on Population and Development o CPD na social media na kasi ngayon ang ikalawang pangunahing pinanggagalingan ng impormasyon ng kabataan tungkol sa sex at sexuality. Kasunod na rin ang kakulangan ng gabay mula sa mga magulang. Hinimok naman
manikiray ang mga magulang na maagang simula ng tamang pag-uusap tungkol sa katawan. Kasama na rito yung good touch and bad touch at proteksyon laban sa pang-abuso. Na ipagtulungan na niya ngayon siya sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para maisama na raw sa kuruma ang reproductive health education at magtayo ng school-based teen centers at mayroon din anyang adolescent-friendly health facilities sa mga local health centers kung saan maaaring kumonsulta ang kabataan kasama ang mga magulang o guardian. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpinang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At alamin na natin ang gaano kalamig ang magiging gabi natin sa mga susunod na gabi sa pamamagitan ng report na hindi bitin sa live weather report ni Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ito na weather ni Daryl Justin. Uy, good morning! Habang ginagawa mo yan, may gagawin lang ako, ha? Oh, sige, gawin mo yan dahil importante din yan. Ayusin mo yung mic. Sa lagay ng ating panahon Sa araw at oras sa ito, dalawang weather system po ang umiiral sa ating bansa. Unahin natin ang northeast monsoon o ang hanging amihan na nararanasan po ngayon ng buong Luzon. Magdadala po ito ng maulap na papawirin na may chance po ng mga isolated light rains o pag-ambon lamang. Damay po dyan ang Northern, Central, Southern Luzon, maging ang Metro Manila. Damay po sa Northeast Monsoon habang sa Caraga at Davao Region at nalalabing bahagi ng Mindanao at ng bansa. Nasaan po ang maulap na papawirin, cloudy skies na may mga pulupulong pag-ulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng pagsasalubong ng hanging amihan ng Northeast Monsoon, pati na rin ng shear line tuloy, pati na rin, hindi pala bong ito, easterlies lang pala, easterlies lang po pala ang nakaka-apekto. Ito po yung mainit at malinsangang hangin mula po sa karagatang Pasipiko. Sa ngayon, good news tayo dahil wala pa rin inaasahang bagyo o LPA na maaaring mabuo o pumasok sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Pero mula po bukas, Thursday hanggang araw ng Sabado sa Metro Manila, magkahalong init at ulan po ang mararanasan natin pero may bahagyang pagbagsak ng temperatura. Lowest natin 22 degrees, highest natin 31 degrees Celsius. Sa Metro si Thursday and Friday magiging maganda at maliwalas na may halong mga pag-ambon. Dulot pa rin po ng amihan pero asahan po sa Sabado ang masungit na panahon na may malalakas na ulan at pagkulog at pagkidlat. Nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius po magiging agwat ng temperatura sa Metro Cebu. Habang sa Metro Davao naman, magiging aliwalas po ang inyong Sabado. Pero dalawang magkasunod na araw, Thursday and Friday, ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. 24 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura Metro Davao. Bunsod po ng easterlies yung mga pag-ulan mararanasan, bagamat may chance pa rin naman po ng pagsikat ng araw. Sa ating amihan temperature check, ang sagot po, may panibagong surge tayo kaya mararanasan at patuloy na babagsak pa kagabi rin. malamig. Yes. Kagabi, hindi lang malamig, may hangin pa. Yes. Diba? Pero ito na yung last surge. Ganun. Ito ba yung pasok aabot na hanggang Marso? May posibilidad na abot niya hanggang middle of March. Second to the last surge pala ito ng amihan for the season 2025-2026. Malamig, lalo na kung kaninang umaga malamig na naman. Mhm. 'Di ba? Yeah. Malamig na naman tapos kagabi habang naglalakad ako, Okay. kami ay ang lakas ng hangin. Nako, alam ko na kung saan ka naglakad. Doon. Sa kapitbahay nyo. Doon na naman, kaya malamig. Pero kapansin-pansin, mga nakarang araw nasa 17-18 degrees na ang lowest ng Baguio City. Pero sa ating latest amihan temperature check, bumagsak po sila ulit sa 15 degrees Celsius. Uy. Habang 19.2 sa Malaykid noon. 3 lugar po ang may 20 degrees Celsius recorded lowest temperature, Bohol, Bulacan at Rizal. 20.4 sa Basco, Batanes, 20.8 sa Kasiguran, Aurora at 21.5 naman po sa Baler, dyan po sa may Aurora. Ang lowest recorded naman po natin dito sa Metro Manila noong nakaraang 24 hours ay nasa 23.2 degrees Celsius. Sana maayos yung traffic sa Saan sa po? Tagaytay. Tagaytay. Kasi maganda pumunta sa Tagaytay. Actually, No?
Tsaka may iba ngayon makamagpanikan na rin dahil malapit na ang panagbenga sa Baguio. Oo. Sa pa yan, yung mga papanik na Sa Tagaytay, sana maayos yung traffic. Kasi Saan ba- stress eh. Saan ba ang choke point mo ngayon ng ano? Saan ka ba na? Ikaw, saan ka ba Matagal na na? akong di naakyat eh. Pero nakikita ko sa mga post, Mhm. traffic talaga. Parang sabihin naman. Di ba parang alam wala ko may namang one way na dun eh. talaga ba? Laki na ng one way dun eh. Pumanik na. November ako nung Oh, pumanik sa one way na. Pati yung ano may papunta ng ano, papunta sige. ng mga tawag dito ng mga yung palengke, yung sikat na palengke doon. Hindi na two way yun, one way na lang eh. Pero na. traffic pa rin. Ay, perwisyo. Yo, pagka nagplano ka, nandun ka mag-breakfast. Lunch ka na dumating. Hindi, kung nagpaplano ka ng breakfast, midnight pa lang umalis ka na. Ay, nako po. Joke lang yun. Biro lang. Basta traffic doon. Sana maayos kasi magandang pasyalan. Pero malamig pa rin talaga sa Tagaytay, whatever happens. O yun, sa ating sunrise sunset, tumalak pa rin po ang manok. Yan ang tilak ng nanginginig na manok, alas 6:20 po kaninang umaga at asahan ng paglubog ng araw. Ay, yun, paramdam na naman sila. 1 minuto po, makalipas ang alas 6, mamaya po ang gabi. Uuwi na yung mga kambing lumubog na yung araw. Yun na, Sa ano yan eh? Sa bukid. Sa bukid. Alam mo kung bakit ha? Bakit sa bukid? Tatanungin mo yung mga kambing eh. Okay. Sa lakad. Sabi niya, di ba? Sasagot sa'yo yung kambing. Ang sagot niya ay? Pauwi. Yun, sabi ko. Pauwi. Di ba? Yung Pauwi. Yung totoo, ano yung life before this neto? Sa'yo? Kambing? Pauwi. Yan ang muna aking latest weather report. Whether you like it or not. Pag pumunta sa gilid, anong ginagawa? Ano? Umiihi. Umiihi. Akala ko patabi. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-papanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. At meron po tayong isang reminder para sa lahat ng ating mga kababayan, huwag matakot magpayakap sa tuwing makakaramdam ng sakit. Ayan, syempre kailangan natin ng yakap, di ba? Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayong miyembro at sigurado sa benepisyo. Sure na sure. Pumunta lamang sa mga active yakap package provider para makapag-avail ng yakap package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph. Pindutin nyo po yung click to call ha. Yung click to call icon po yun ha. Click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Okay. Hoy, teka muna ha. Ngayong buwan ng Pero ha? Selebrasyon ng araw ng mga puso. Kayo ba'y nakipag-date sa mga asawa ninyo? Ha? Baka nakalimutan nyo ha? At hindi kayo pinakain ng hapunan at nagtataka kayo. Nakalimutan nyo yung Valentine's Day ha? Valentine's Day ang pinag-uusapan. 2 okasyon ang ginugunita ng PhilHealth po ngayon ha? Alam mo naman ang PhilHealth, kaibigan natin yan. Mula po ito ng taong itinatag 1995 pa lang PhilHealth. Mo yan. So ang tanong natin, dalawang ang celebration. Una, anniversary ng, wala bang palakpakan dyan na para sa PhilHealth? Halos sa 2 dekada ng mga lolo't lola mo. Ha? Taon 1995. Estudyante pa ako. Okay. So kung anniversary ng PhilHealth ang pag-uusapan, siguro ang tanong natin, may mga bagong benepisyo po ba tayo na mula sa PhilHealth bilang mga miyembro? Atin pong talakayin ang magandang balitang hatid ng PhilHealth kasama ang kanilang spokesperson, Senior Vice President, Health Finance at Policy Sector ng PhilHealth. Nandito po sa linya natin si Dr. Israel Francis Paragas, popularly known as Doc Ish. Doc Ish, happy anniversary! Magandang umaga, Dennis. Magandang umaga rin sa lahat ng ating taga-subaybay. Happy anniversary and happy Valentine Day. Yon! Grabe, 31 years na pala ang PhilHealth, ha, Doc Ish? Opo, kasi kami ay itinatag ng Feb 14, 1995 via Republic Act
7875. Yun, ang tagal na, 31. Pero natatandaan mo kung kailan tayo unang nagkakilala, Doc Ish? Doon sa kabilang istasyon pa yun eh. Ano bang taon yun? 2000 na rin yun, no? Siguro even before pandemic pa. Oo, even before pandemic, tama. At tayo'y nagkakausap na rin sa ere, Doc Ish. Ano, sabi ko nga kay Doc Ish, Doc Ish, ikaw na lang ang lagi kong kausap. Lagi kong sinasabi sa kanya. Napakalinaw mo magpaliwanag. O, ha? Diba? Hindi naman, Dennis. Saka kailangan ng mga kababayan natin yung linaw na pagpapaliwanag mo, Doc Ish. Hindi naman siguro. Kaya lang, kasi at ako naman ay actually nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng ating mga media friends kasi kayo talaga yung nakakatulong sa amin para maipalawak yung kaalaman impormasyon sa PhilHealth. Biro mo naman, lahat ng Pilipino, miyembro ng PhilHealth, ilan tayo? Around 120 million. So napakahirap kung PhilHealth lang ang magtatrabaho dito. Kaya napakalaki rin naman ng aming pagkilala at sa ating mga media friends in helping us. At saka like DWID right now. Sa napakahabang panahon, ay partner nyo na rin ang Aliw Broadcasting Corporation, particular ang DWIZ. Tama, Doc Ish? Yes, tama ka dyan. Yun. At yan nga po ang ang ating Aliw Broadcasting. Yan. Teka muna, total, magkapit-bahay tayo, Doc Ish. Pagka mga anniversary na ganito, di ba may mga tema to, mga team? Kasi 31st anniversary, di ba? Anong team ng PhilHealth sa taong ito, Doc Ish? Well, dahil ang ating focus or priority talaga now is the primary care. So ang atin pong tema para sa ating 31st anniversary is yakap sa bawat Pilipino para sa kalusugang sigurado. Yun! Yung yakap kasi, Dennis, yan yung ating rebranded primary care, yung dating konsulta. Oo, tama. Ngayon ay tinagda natin siyang yakap at patuloy nating pinapalawak yung programang ito para lahat po tayong Pilipino ay magkaroon ng yakap ng nagagaling sa PhilHealth. Ang objective kasi ng yakap is really one, yung may mga karamdaman ay mapagaling natin. Pangalawa, yung mga magagaling naman or malulusog at walang karamdaman ay mapanatili nating malusog at walang karamdaman. Ibig sabihin, lahat tayong Pilipino ay malayo sa sakit. Yun. Teka muna, tayo may backtrack ng kaunti, Doc Ish. Pag-usapan natin yung yakap. Dun ho sa mga kababayan din natin na ngayon lang nakinig, ngayon lang nanonood sa kanilang Facebook account, sa kanilang YouTube, sa kanilang TV nationwide, at sa kanilang mga radyo. At napapakinggan ho tayo hindi lang sa DWIZ News FM regional station, kasama din ng Radyo Ronda sa mga probinsya. Sa mga kababayan po natin na narinig na yung CAP, paano po ba nila ma-avail at ma-enjoy yung benepisyo ng yakap, Doc Ish? Well, unang-unang step talaga, Dennis, kailangan nilang magpa-register doon sa ating yakap clinic. Doon po yung yakap clinic, sa kasalukuyan, meron tayong around 4,099. At yung buong listahan niyan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. At doon po sa listahan na yun, pwede silang pumili kung aling yakap clinic of choice ang gusto nila, yung mas convenient para sa kanila, mas malapit sa pinagtatrabahuhan or tinitirhan. So doon po sila pwedeng magpa-register or naising magpa-register. At once registered na po sila doon, sila ay magkakaroon ng tinatawag na first patient encounter or kung saan sila i-interviewin, kukuhanin ng health profile. Pagkatapos noon is anytime within the year o pwede na silang magpa-check up, magpa-konsulta. Ganon din, sila ay mariresetahan ng libreng gamot at libreng laboratorio na kasama sa serbisyo ng yakap. At saka nationwide ito, Doc Ish, tama? Yes, nationwide po ito. And again, para sa lahat ng Pilipino. Oo. Saka pagdating nyo po doon sa pupuntahan po natin ng mga PhilHealth offices, mga yakap provider,
yung mismo pong makakausap ninyo ang magbibigay sa inyo ng paliwanag at ipapakita kung paano ninyo ma-avail at kung ano laman nung yakap package natin. Tama? Yes. And Yun. in all Yakap centers, we have around a little less than 7,000 Yakap doctors, primary care doctors. O yun. So, yung bang, balikan nga natin yan, ng kaunti, Doc Ish, yung mga accredited natin na mga YAK at saka PhilHealth doctors, ito naman ay parami ng parami over time, no? Doc Ish, Yes. no? Tama ka dyan. Opo. Actually, in 2025, mga around 6,000. Ngayon, kulang-kulang ng 7,000 na. Wow. At patuloy pa rin nating hinikayat yung ating mga doktor na magpa-accredit bilang primary care doctors. Hindi lang yung mga doctors, patuloy pa rin tayong nag-accredit ng ating mga facilities para mas maraming magiging choices ang ating mga miyembro. Even, Dennis, yung mga government clinics, yung mga school clinics, Yun. yan po ay ating pinipilit na maging accredited para po pwede rin po doon tayo pumili. And Dennis, hindi lang ito government ha. Tama. Even private clinics. Tama. Doon sa 4,099 na clinics, around 700 po doon ay private clinics. Iyon. So, hindi lang mga private, ano? So, syempre, kahit pa paano, Doc Ish, may mga nakikinig at nanonood din ng mga clinic at gusto rin mag-participate dito ka program ng PhilHealth. Doc Ish, ano bang dapat nilang gawin? Makipag-usap sa local PhilHealth office? Okay na. Well, yes, opo. Pwede sila makipag-usap sa ating local PhilHealth office or mag-visit sa ating website at Yun. www.philhealth.gov.ph. Pasokin yung accreditation of facilities. Makikita po nila doon yung requirements para sa accreditation ng Yakap Clinic para po mapaghandaan nila yung kanilang mga documents and requirements para po isasubmit sa PhilHealth. Yeah. Okay, since we're talking about anniversary and we're talking about the year 2026, Doc Ish, ano ho ba ang mga pwede pa naming asahan bilang mga miyembro ng PhilHealth ngayong 2026? May nakalatag na po ba? May pinag-usapan na ho ba kayo na para maging magandang balita sa aming mga members? Well, aside from the focus ng ating Yakap at Opo. sa pagpapalawak nito, Opo. meron po tayong benefit plan na tinatawag for 26, 27, 28. At yun po ay listahan kung anong mga pagkakasakit ang ating papapalawakin, kung anong mga bagong pakete na benepisyo ang ating ilalabas. Basically nga po ay meron na kaming ilang na i-present sa ating management at sana po ay maaprubahan na rin sa board para po kahit ngayong first quarter meron na po tayong mga bagong benepisyo na mailalabas, either this is expanded or new benefit. Pero hindi naman ang aking masisigurado. Syempre hindi ko muna i-announce, Dennis, kasi hindi pa naman siya. Sasabihin ko sana, Doc, baka bigyan mo naman kami ng konting maski blind item na isang benepisyo na ngayon lang namin maririnig. Ay, hindi pa pala pwede. Oo. Kasi nasa proseso pa lang siya ng approval. Mahirap yun. Baka mamaya, yun nga, baka akala meron na. Alam mo na yung mga misinformation na pwedeng makuha or misinterpret actually. Pero, ito rin naman na masasabi ko rin lang, Dennis, at masisigurado, dapat gaya nung nangyari in the past few years na ang bilis ng ating pagtaas ng mga laki ng benepisyo at paglawak nito, ay ganoon din po for 2026 and beyond. Maraming aasahan sa PhilHealth ang ating mga miyembro, hindi lamang sa benepisyo, kundi even sa pagpapaganda ng serbisyo. Iyon. Okay. So, bilang pagwawakas, Doc Ish, happy anniversary again. Ano po yung magiging anniversary message natin para sa mga kababayan natin na miyembro ng PhilHealth nationwide? Go ahead, Doc Ish. Well, salamat, Dennis, sa pagkakataon una. Happy anniversary to PhilHealth. Happy Valentine Day to you. Yun. And of course, Happy Lunar New Year also. Kasi katatapos lang ang ating Chinese New Year. Opo, tama. Bilang ng mahalagang mensahe at bilang prioridad natin, gusto ko pong i-encourage ang lahat ng Pilipino na magpa-register na doon sa ating Yakap Clinic. Yun pong ating tinatawag na primary care. Because ang nilalayon po nito, una, tayong
nararamdaman or may mga nararamdaman ay mapagaling, at ang pangalawa, tayong walang nararamdaman ay mapanatili walang nararamdaman o walang sakit. Ang gusto nating mangyari, lahat tayo ay malayo sa sakit. Biro mo, Dennis, kung halimbawa ikaw ay merong maintenance drug, tapos ikaw ay may hypertension, diabetes, at yung mga laboratorio nito kasi ay kasang libreng makukuha sa yakap. At dun sa ating yakap din, libre yung gamot ng maintenance for hypertension and diabetes. Imagine mo yung matitipid mo, doon ay pinambibili mo ng gamot, pinambabayad sa laboratorio. At yung mga matitipid natin ay magagamit natin na pambayad sa ibang bagay, katulad ng pagbili ng bigas, pambayad ng kuryente. So, tayo, napapalayo na sa sakit, naaalagaan na, ay nagiging mas produktibong citizen din ng ating bansa. Kung kaya't inaanyayahan ko po lahat tayo magpa-register na. Ikaw, Dennis, siguraduhin mo na-registered ka na sa Yakap Clinic. Makikita mo naman sa website. Tama. Naasikaso na ng misis ko yan na, Doc Ish. At kung meron pang mga karagdagang katanungan, then always call us naman at our 24/7 hotline at 028-662-2588 or mag-email po sa aming action center at philhealth.gov.ph or i-check ang ating website at www.philhealth.gov.ph or through the eGov app sa lahat po ng ating social media sites. And of course, iparating nyo po dito sa DWIZ at makakarating po sigurado sa amin ang inyong mga katanungan. Yun, Doc Ish, meron kang utang sa akin. Ang utang mo sa akin, meron kang isang live sa akin. Okay. Sige. Anytime, Dennis. Doc Ish, maraming salamat at happy anniversary ulit sa mga taga PhilHealth. Maraming salamat. Magandang umaga. Senior Vice President Health Finance Policy Sector PhilHealth, si Doc Israel Francis Paragas, si Doc Ish. Ronda Pilipinas. Yun, anniversary. Alam nyo kaya maraming lobo. Sa opisina ng PhilHealth ngayon, maraming lobo. Oras muna sa buong Pilipinas. 11 minuto pa bago mag-11 ng morning. Samantala para sa ating balitang sports, Carlos Yulo balak lumaban hanggang 2032. 2026 pa lang 2032 Olympics. Alamin natin sa sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa dami ng kanyang napanalunang medalya, pwede nang magretiro si Carlos Yulo bilang isa sa best Filipino Olympiana. Pero para sa kanya, hindi pa ito ang wakas. Sa edad na 26, sinabi ni Yulo na marami pa siyang gustong maabot sa gymnastics. Target niya ang Los Angeles Olympics at posible rin siyang lumaban hanggang 2032 Brisbane Olympics kung kakayanin ng kanyang katawan. 2 Olympic gold medals, 3 World Championships titles at maraming gintong medalya sa Asia at SEA Games ang hawak niya. Pero ayon sa kanya, mas mahalaga ang manatiling ligtas at patuloy na gumaling sa bawat training at kompetisyon. Para kay Yulo, ang tagumpay ay Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest bagong-bago. Fresh DWIZ Showbiz News. Michelle D. nilaro ang kanyang mga bashers. Nag-post na may hawak na ampaw. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, trending ngayon sa social media ang post ng beauty queen na si Michelle D kung saan tila nilaro niya ang kanyang bashers. Ang naturang post ay isang endorsement para sa isang bangko kung saan makikita nakasuot si Michelle in his outfit habang may hawak na ampaw.
Comment ng kaibigang actress na si Rian Ramos, Mayor Ampaus Bifield, tugon naman ni Michelle na with kung saan tila pumapatungkol ito sa isyo sa umano'y pag-torture at illegal na pagkulong sa driver ni Rian. Sa nasabing isyo, nabanggit ang isang ampaw na naglalaman ng sensitibong larawan na umano'y ninakaw ng driver. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus talo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Sinisingil ka ng interes sa inutang mo kahit wala namang pinirmahan na kasunduan. Oo naman, no? Nangutang ka na nga. Hindi mo na bayaran para hindi ka na sinisingil. Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Go! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin na NBI. Nako, bawal ito. Sinisingil ka ng interes sa iyong utang kahit walang pinirmahan na kasunduan? Nako, bawal ito. Kung kinapos talaga sa budget, kung minsan ay hindi maiwasang manghiram o umutang ng pera, panggastos o pambayad. Ngunit paano kung ikaw ay magbabayad na? Bigla kang siningil ng interes ng nagpautang kahit na wala namang written agreement. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Article 195 ng Civil Code of the Philippines. Hindi maaaring singilin ng interes ang nangutang kung wala itong pinirmahang kasulatan. Ayon sa batas, hindi maaaring gawing rason na napag-usapan o napagkasunduan naman ito ng dalawang partido. Malinaw na nakasaad sa Article 1960 na kung walang written agreement, ang nagpautang ay hindi maaaring magpataw ng interes at ang maaari lamang hingiin ay ang principal amount o ang mismong halaga ng inutang. Kaya sa mga nagpapautang, ang interes ay legal lamang kung ito'y mali na nakasaad sa isang nakasulat at pinirmahang kasunduan. Huwag maging abusado para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga ba ng emotional blackmail ay nagiging normal sa mga relasyong kapag hindi ito kinokontra? Let's prove it. Sa maraming relasyon, mahal man o trabaho, ang tinatawag na emotional blackmail ay maring maging pangkaraniwan kung hindi ito kinokontra. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Susan Forward, nagaganap ang emotional blackmail kapag ginagamit ang takot, obligasyon o guilt para kontrolin ng iba. Kapag walang limitasyon o pagtutol, unti-unti itong nagiging normal at nagiging accepted behavior. Ayon kina Nikam at Richtiger Berenji, tumitindi ang emotional blackmail gaya ng pagbabanta ng hiwalayan o pag-withhold ng damay sa mga mag-asawang hindi tinututulan na nagre-resulta sa pagbaba ng marital satisfaction at paglala ng emotional dynamics. Ayon pa sa Medical News Today, lalong lumalala ang emotional blackmail kapag ginagamit ang iyong kahinaan laban sa iyo, gaya ng guilt trips o pagbabanta kapag hindi ito malinaw na tinututulan. Lalo kang nakokontrol at lumalakas ang manipulasyon. Hindi basta nawawala ang emotional blackmail kung ito'y pinapayagan o pinapalampas. Kapag hindi kinokontra, nagiging normal ito sa relasyon. Kaya naman payo ng mga ito, mahalagang kilalanin ang pattern ng manipulasyon, magtakda ng boundaries, iwasan ng guilt trap, at humingi ng suporta mula sa mga pinagkakatiwalaang tao o mental health professional. Sa ganitong paraan, maipaglalaban ang relasyon na nakabatay sa respeto, hindi sa takot o guilt. Ronda Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Bawal sumuko, nila lait rin tayo ng mga taong hindi rin successful sa buhay. Ayan. Judgmental, hindi rin naman successful. At tatabayan po susunod na programang Yes! To Passion with Attorney Ferdinand Pasio and Miss Juvie de Guzman. Happy birthday muna kay Tet. Uy, Tet, happy birthday! Ayan. Aba, senior na pala siya. Hindi, graphic artist. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.